Besh, may nahanap ka na ba trabaho ulit? Wala pa nga, Besh eh. Ito nga naghahanap nga ako online, kaso ang baba naman ng mga sahod. Bakit naman kasi kailangan mataas yung sahod, Besh? Mahirapan ka talaga maghanap ng trabaho niyan. Alam mo namang dami kong gastusin ngayon, Besh, di ba? Tsaka, sobrang mahal na kaya ng mga bilihin ngayon. Teka nga sandali, tutulungan na kita maghanap ng trabaho na pwede mong applyan. Talaga, Besh? Salamat ha. Besh, ito may nahanap na ako. Magugustuhan mo to. Talaga? Anong trabaho naman daw yan? Katulong dun sa bahay ng bilyonaryo na malapit dito sa barangay natin? Teka sandali. Di ba yan yung bahay na nakakatakot? Sabi ng mga chismoso dito sa lugar natin? Yun nga. Pero malaki naman yung sahod sabi dito eh. Kaya huwag ka na maarte, Besh. Talaga ba? Magkano naman daw sahod dyan? Sabi dito, 15,000 daw kada linggo. 15,000 kada linggo? Totoo ba yan, Besh? Sige, pupuntahan ko yun bukas. Buti naman may nag-apply na sa pinost naming trabaho online. Ang magiging sahod mo pala dito, Iha, is 15,000 kada araw. Teka, sandali po. 15,000 kada araw? Nabababaan ka ba sa sahod mo, Iha? Hindi po. Ano ba naman kayo? Akala ko po kasi 15,000 kada linggo. Kada araw pala. Okay na po yun sa akin. Buti naman kung ganun, Iha. Nakalimutan ko pala sabihin sa'yo na bukod sa paglilinis mo dito sa bahay, babantayan mo yung anak naming si Veronica. Sige po, wala naman po problema dun eh. Asan na po ba siya? Sandali lang, tawagin ko lang siya. Dito ka lang ha. Ito nga pala yung anak kong si Veronica. Hi Veronica, kumusta ka? Hello po, okay naman po ako. Tama na yan. Sasabihin ko naman sa'yo kung ano yung mga rules dito sa bahay. Sige po, ano po yung mga rules dito sa bahay na to? Una sa lahat, ito nga pala magiging uniform mo. Bawal mong ipagkalat o sabihin sa iba kung ano man ang maririnig at makikita mo dito sa bahay. At bawal lumabas si Veronica. Huwag mo siyang hahayaang lumabas ng bahay. At ang pinaka-importante sa lahat, huwag na huwag kang aakit sa taas. May tanong lang po sana ako. Kung bawal po lumabas si Veronica, paano po siya pumapasok sa school? Homeschooled ang anak ko, kaya wala ka na dapat problemahin doon. Okay, sige po. Basta huwag mong kakalimutan lahat ng sinabi ko sa'yo, maliwanag ba? Opo, huwag po kayo mag-alala sa akin. Ate Kirsten, turuan mo naman ako mag-spoken poetry. Magbigay ka naman ng sample. Sige, Veronica. Eto ha. Esophagus. Habang tayo'y nasa hapagkainan. Kirsten? Ikaw na munang bahala dito sa bahay ha. Aalis muna kami. Ikaw na rin bahala kay Veronica. Sige po. Ako na pong bahala dito. At saka kay Veronica. Huwag po kayong mag-alala. Tandaan mo, dapat tulog na yan bago mag-alas 8 ng gabi. Maliwanag ba? Sige po. Okay, sige. Alis na kami ha. Veronica, mag-alas 8 na kailangan mo na matulog ha? Ate Kirsten. Bakit Veronica? May problema ba? Minsan po kasi napapaginipan ko na iba daw po yung mama at papa ko. Natatakot po ako, Ate Kirsten. Huwag mo nang isipin yun, Veronica, ha? Panaginip lang yon. Sige na, matulog ka na. Hindi ako makapaniwala ang laki ng sahod ko dito sa bahay na to. Teka, ano yun? Dugo? Bakit may dugo dito? At galing sa taas? Sure ka ba na sinasabi mo, Besh, ha? Oo, Besh. Sure na sure ako. Nakita ng dalawang mata ko. Pumatak yung dugo galing doon sa may taas ng bahay nila. Baka naman kasi may namatay lang na hayop doon sa taas, Besh. Daga, pusa, ganyan. Tsaka, bakit hindi mo sabihin sa amo mo? Sasabihin ko ang may pagdating nila, Besh. Teka, sandali ha. Nandito na sila. Mamaya na lang ulit ha. Bye. Teka, sandali lang ha. Tama ba yung pagkarinig ko sa'yo, Kirsten? May nakita kang pumatak na dugo sa may sahig? Opo, tama po kayo. Nag-alala lang ako kasi... Sorry nakakatawa lang kasi yung sinabi mo eh. Ano pong nakakatawa sa sinabi ko na may nakita akong dugo galing sa taas ng bahay niyo?
Yung dugong nakita mo, yun yung dugong natira nung nag-decorate kami ng Halloween dito sa bahay. At nilagay namin yun sa taas. Oh, yun po pala yun. Pasensya na po Medyo naging oy ako sa part na yun. Pasensya ka na din kung natakot ka dahil doon. Nagbigay nga pala ako ng 10,000 sa account mo. Pangbawi ko din dahil sa nangyari ngayon. Talaga po ba? Maraming salamat po gusto niyo po bang linisin ko na lang po yung taas para wala na pong kalat? Huwag na, Kirsten. Linisin mo na lang yun sa may bandang pool area at saka magluto ka na. Okay. Sige po. Decoration lang naman pala yun, besh Masyado ka naman kasi OA. Mali ko naman kasi, di ba? Tsaka, nagkataka lang ako, besh. Bakit ayaw nilang ipalinis sa akin yung taas ng bahay nila? Baka naman kasi may mga gamit sila doon na ayaw nilang ipagalaw. Alam mo naman yung mayayaman, besh. Parang kukunin at nanakawin ko naman yun. Ang laki-laki na pinapasahod nila sa akin dito, no? Kirsten, nasan ka? Teka, sandali lang, besh Tinatawag ako ng amo ko. Mamaya na lang ulit Bye. Tinawag niyo po ako? May utos po ba kayo? Aalis ulit kami. At please lang huwag mo nga hayaang pumunta si Veronica sa may guest room. Nire-renovate yun. Delikado para sa mga bata. Sige po. Ako na pong bahala dito. Ingat po kayo Ate Kirsten. Hi Veronica. Gusto mo ba maglaro na tayo? Opo, laro tayo Ate Kirsten. Tara, doon tayo. Ate Kirsten, gusto ko maglaro doon. Tara, punta na tayo. Teka, sandali Veronica. Huwag kang pupunta dyan. Sandali lang. Veronica, hindi ko gusto na hindi ka nakikinig sa akin Sorry po Ate Kirsten. Maganda po kasi dito Teka, sandali lang. Akala ko ba nire-renovate tong guest room sabi ng mama mo? Po? Ano pong ibig sabihin ng nire-renovate? Ibig sabihin nun, inaayos. Pinapaganda ulit yung kwarto, ganun. Maganda na nga po tong kwarto na to Bakit kailangan po pa yun? Teka, dugo ba yung nasa sahig? Dugo ba yung nasa sahig na yun? Ano po Ate Kirsten? Wala Veronica. Baka galing lang yun dun sa Halloween decoration yung nakaraan. Hindi naman po nagde-decorate sila mami at daddy tuwing Halloween Yun nga po yung nakakalungkot. Teka, anong sabi mo? Veronica, pakiulit niyo sinabi mo sa akin? Hindi po nagde-decorate sila mami at daddy tuwing Halloween. Kahit nga po Christmas hindi po. Ganun ba? Tara, doon na tayo maglaro sa kwarto mo. Sige Ate Kirsten, tara na po. Teka, sandali lang Veronica. Huwag mo sabihin kina mami at daddy mo na pumunta tayo sa guest room na to Bakit naman po ate? May problema po ba? Wala namang problema Veronica. Baka kasi pagalitan kanila Okay? Sige po ate, secret lang po natin tong dalawa. Teka sandali, totoo ba yung sinasabi mo sa akin, Besh? Oo, Besh. Totoo yung sinasabi ko. So, ibig sabihin, totoong dugo nga yung nakita ko na nakaraan. Kung totoong dugo nga yung nakita mo, Besh, kailangan mo nang umalis dyan. Baka delikado para sa'yo. Hindi, Besh. Kailangan ko malaman yung totoo. Kung isubukan sila sa mga pulis. Sisiraan ka na ba, Besh? Mayaman sila, no? Baka ikaw mabaliktad yan. Kung dugo nga talaga yun, kaninong dugo naman kaya yun, di ba? Sandali. May naalala ko sinabi sa akin ni Veronica Sabi niya sa akin na naginip daw siya na iba yung mami at daddy niya. Baka pinatay nila yung totoong magulang ni Veronica at nilagay sa taas, Besh. Baka hindi nila tunay na anak si Veronica. Wala tayong ebidensya sa mga sinasabi mo, Besh. Baka mapahamak ka lang dyan. Kailangan ko makahanap ng ebidensya bago ako umalis dito, Besh. Sige, ganito na lang. I-send mo sa akin yung picture ng bata, tapos hahanapin ko or i-check ko kung nakidnap nga siya o hindi. Okay, sige, Besh. I-send ko sa'yo mamaya, Sige na, bye. Kirsten? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo at sino yung kausap mo? Kausap ko po yung mama ko. Opo, papadala po kasi ako ng pera sa kanya Teka, sandali. Bakit parang kinakabahan ka yata? May nangyari ba? Po? Ako? Kinakabahan? Bakit naman po ako kakabahan? Sa bagay, ginawa mo ba yung sinabi ko sa'yo? Na huwag papuntahin si Veronica sa may guest room? Opo. Doon lang po kami naglaro sa may kwarto niya. Mabuti naman kung ganon. Sige na, magluto ka na at nagugutom na kami. Sige po. Kirsten, may emergency lang sa office Ikaw na muna bahala dito kay Veronica.
At saka ko na rin bahala sa bahay. Ah, sige po. Ako na pong bahala sa kanya. Yung mga sinabi ko sa'yo, huwag mo kakalimutan ha. At kapag may problema, tawagan mo ako. Opo, huwag po kayo mag-alala. Ingat po kayo ha. Ah, Veronica, tara, picture tayong dalawa. Sige po ate, gusto ko po yan. Tara po. Ayan, okay na. Doon ka muna maglaro sa kwarto mo ha. Manood ka ng TV doon. Sige po ate, basta makipaglaro ka mamaya ah. Okay na siguro tong upuan na to para maabot ko yung taas. Ate Kirsten, ano po yung ginagawa nyo? Veronica, ano ginagawa mo dito? Di ba sabi ko sa'yo, doon ka muna sa kwarto mo, maglaro ka manood ka ng TV? Ayoko po Ate Kirsten, gusto ko po kasing kasama ka eh. Dito na lang po ako. Teka sandali lang Veronica ha? Hello Besh? Anong balita? Anong balita kay Veronica? Besh, confirm. Nakita mo si Veronica. Matagal na siyang nawawala, Besh. Anong sabi mo? Veronica, bilisan mo dyan ha. Kailangan natin makaalis dito kaagad. Ate Kirsten, ano po nangyayari? Mamaya ko ipapaliwanag sa'yo. Basta kailangan makaalis na dito kaagad. Ate Kirsten, natatakot po ako. Natatakot ako. Huwag kang matakot, Veronica. Nandito ako ha. Hindi kita mababayaan. Nandito na sila. Kirsten, nasan ka? Huwag ka nang magtago. Alam na namin na alam mo yung tungkol kay Veronica. Magpapaliwanag kami sa'yo. Veronica, anak? Ate, tinatawag po ako ni Mami. Shh! Huwag kang maingay, Veronica. Sabi ko naman sa'yo, diba? Hindi mo siya tunay na Mami. Basta huwag kang maingay, ha? Hello? Okay, sige. Pupunta na ako dyan. Mukhang nakaalis na yata siya. Ate Kirsten, tatawag po ba kayo ng pulis? Oo, Veronica. Shoot, bakit ngayon pa nangyari to? May problema po ba, Ate Kirsten? Nalobot ako, Veronica. Dito ka lang sandali ha. Kukunin ko muna yung charger. Nandito lang pala kayong dalawa. Mami? Huwag niyo po sasaktan yung bata. Maawa po kayo sa kanya. Huwag kang mag-alala, Kirsten. Huwag kang matakot. Hindi ibig sabihin na hindi namin tunay na anak si Veronica ay hindi namin siya mahal. Hindi totoo yung sinasabi mo. Veronica, huwag kang makinig sa kanila ha. Wala ka rin pinagkaiba sa katulong na kinuha namin dati, Kirsten. Anong ibig niyo sabihin? Anong ibig niyo sabihin? Anong ginawa niyo sa kanya? Yung dugong nakita mo? Dugo yun ng huling katulong na kinuha namin dito sa bahay, Kirsten. Yan ang napapala ng mga nangingialam sa mga ginagawa namin. Napakasama nyo! Bakit yung ginawa yun sa kanya? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag na huwag kang makikialam sa kahit anong makikita mo at maririnig mo dito sa bahay. Kaya ayan tuloy nangyari sa'yo. Susunod ka na sa kanya. Besh? Besh, buti na nakarating ka. Pasensya ka na, Besh, ha? Late ko na nabasa yung chat mo. Sige na, ako nang bahala dito. Umalis na kayo, tumawag na kayo ng pulis. Salamat, Besh, ha? Veronica, alika na bilis. Umalis tayo dito. Ingat ka, Besh, ha? Maraming salamat sa inyo. Pinalik niyo yung anak kong si Veronica. Wala pong anuman. Tinulungan din po ako ng best friend ko. Salamat sa inyong dalawa ha. Nabuo ulit yung pamilya namin. Maraming salamat talaga. Masaya po ako na nakatulong kami sa inyo. Sige po ha. Mauna na po kami. Grabe talaga yung mayayaman. Malaki nga sila magpasahod. Kaso may problema naman. Di ba, Besh? Kaya nga, Besh eh. Pero at least nakatulong tayo, di ba? Paano yan? Wala ka na ulit trabaho. Teka sandali lang, Besh, ha? Hello? Magpapayag ka sa ginawa mo. Hindi mo alam kung anong kulong pinasok mo. Bakit? Ano nangyari, Besh?